So, kayo ba sa inyong relasyon ay tipong parang ang layo-layo na sa isa't isa? Yung tipong magkatabi kayo pero hindi na kayo nakakapag-usap ng maayos. Yung tipong magkasama kayo, magkasama nga lang. Hindi na excited sa bawat lakad na pupuntahan. Hindi na rin kayo excited sa tuwing kayo ay magkikita. So, sa madaling sabi, nagbago na ang lahat. Sa madaling sabi, hindi na kayo kagaya ng dati. May spark, may pag-ibig, may pagmamahal, yung tipong parang napagod na ang bawat isa sa inyo pagdating sa inyong relasyon. Kung dati-rate, tipong ginagawa niyo ang lahat, maisalba lamang ang inyong relasyon, pero ngayon, nararamdaman mo na tipong hindi na siya nag-e-effort sa iyo. Yung tipong ang lalaki, pasuko na. Ikaw na lang ang inaantay na bumitaw para mawala ang inyong relasyon. So sa videong ito, sa tips natin ngayon, ipapaliwanag ko po sa inyo at sasabihin ko sa inyo mga bagay na kailangan nyong gawin kung ang lalaki ay ayaw na sa inyo. Okay? So yung iba kasi ditong mga babae, hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung ano ang magiging reaksyon kapag kainiwanan ng isang lalaki. Yung iba umiiyak, yung iba nagbumukmok, yung iba nagwawala, yung iba natutulala. Well, ito ang kailangan nyong gawin, mga bagay na dapat nyong i-apply sa isang lalaki oras na o naramdaman nyo na siya ay ayaw na ang lalaki ay parang napagod na. So mga kamamay, bago natin na pag-usapan kung ano yung mga tips na yan, isa lang palagi ang aking hinihiling sa inyo. So huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So kung napindot nyo na yan mga kamamay, maraming salamat sa inyo at simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin kung ang lalaki ay tipong ayaw na sa iyo? So number 1, huwag mong ipilit ang iyong sarili, hayaan mo muna siya at palayain. Okay? Mga kamamay, pinakita na nga sa iyo na ayaw na sa iyo ng isang lalaki. Tipong naumay na siya, nanawa na siya. Bakit mo pa siya hahabulin kung ganyan ang ipinaparamdam sa iyo at ipinapakita? Lagi kang sinasaktan, lagi kang inaaway, lagi kang binibigyan ng makapagpapabigat sa damdamin mo. Kailangan mga kamamay, hayaan mo muna siya. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Huwag kang maghahabol. Kasi the more na ipinilit mo ang sarili mo, yung tipong nagmakaawa ka sa kanya, nag-please ka sa kanya, na baka po pwede, bigyan pa ng second chance, pangalawang pagkakataon para ayusin, kapag kaganyan mga kamamay. Kung alam mo naman na wala kang pagkukulang sa kanya, kung alam mo naman na puro na lamang problema ang binibigay niya sa iyo, please, kamamay, wag mo na siyang pag-aksayahan pa ng panahon. Okay, dapat nga magpasalamat ka pa sapagkat nabawasan ka ng isang taong toxic sa buhay mo. Okay? At kung sakali naman na mahal mo talaga siya, yung tipong gusto mo talaga siyang bumalik sa iyo, ganun pa rin ang gagawin mo. Huwag kang maghahabol. Kasi the more na hinabol mo siya ng hinabol, lalo lang siyang tatakbo. Lalo lang siyang magpapahabol. Hindi niya makikita ang halaga mo hanggat humahabol ka sa kanya. Okay? So, ang gagawin mo dyan, hindi ka maghahabol, steady ka lang, huwag kang nang magparamdam sa kanya. So, intindihin mo na lang yung kanyang mga sinabi. Kung sinabi niya na hindi ka na mahalaga sa kanya, hayaan mo na. Basta huwag ka lang maghahabol, huwag kang magpaparamdam sa kanya, bigyan mo siya ng space. Kasi kapag binigyan mo siya ng space, hindi ka nagparamdam, siya ngayon ang mag-iisip. Okay? Iisipin niya, bakit kaya hindi naghabol yung babae na yon? Bakit kaya hindi man lang siya nagmakaawa sa akin para manatili ako sa kanya? Bakit kaya hindi siya lumuhod sa harapan ko para pigilan ako na iwanan siya? So ngayon, mag-iisip ngayon ng isang lalaki kung bakit hindi mo yun ginawa. Okay? Lilipas ang araw, lilipas ang buwan, mag-iisip yan ang mag-iisip. Hindi naman kasi ganun kabilis o ganun kadali mawala yung nararamdaman niya sa iyo. Okay? Baka kasi mamaya, dala lang ito ng kanyang pag-iisip, masyado na siya nang-i-stress, pero mahal ka pa rin niya. So kapag hinayaan mo siya, hindi mo siya hinabol, mag-iisip yan ng mag-iisip. Okay? Lalo na kung medyo matagal na kayo sa inyong relasyon, marami na kayong mga pagsubok na pinagdaanan, sigurado ako, lagi kanyang maiisip, lagi ka sasagi sa kanyang isipan at hindi malayo na bumalik siya sa iyo kapag siya ay hindi sanay
na maiwanan or something na hindi malayong bumalik siya sa iyo sapagkat nasanay na siya sa kung sino ka, sino kasama niya palagi, sino ang makakatulong niya sa kanyang mga problema. So mag-iisip yan, okay? Makakatulong yung hindi mo paghahabol upang ma-realize niya yung mga bagay na kulang sa kanyang buhay, kulang sa kanya na wala ka. Kaya mahalaga mga kamamay na huwag niyo siyang hahabulin. Hayaan niyo siya, huwag niyo ipipilit ang sarili ninyo at bigyan niyo siya ng space. Okay? So number 2, mas mahalin mo ang sarili mo. Oo mga kamamay. Okay? Magandang pagkakataon yan, magandang buwelo yan para mahalin mo muna ang sarili mo. Kasi masyado mo nang pinagkaitan ng pagmamahal ang sarili mo nung ikaw ay nasa relasyon pa. Yung tipong hindi ka nakakatawa ng natural, hindi ka nagiging masaya, hindi ka makasama sa mga barkada mo, sa mga kaibigan mo, hindi ka makagimik, ultimo yung mga magulang mo, hindi mo na mauna. Kahit may sakit, sinasamahan mo pa rin yung partner mo, yung jowa mo sa kanyang mga lakad. So at this moment of time mga kamamay, unahin mo muna ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Okay? So wag mong hayaan na saktan ka ng ibang tao dahil lamang sa pagmamahal mo sa kanila. Okay? Wag mong sayangin ang panahon mo sa ibang tao. Mas mahalin mo ang sarili mo at wag mong hahayaan na lokohin ka lang ng ibang tao, na utuin ka lang ng ibang tao, okay? Na isakripisyo mo yung oras mo para lang sa kanila. So, sa pagkakataong ito mga kamamay, kailangan maging masaya ka rin. Mag-unwind ka, lumabas ka, gumimik ka. Ngayong single ka na, gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagawa noon. At yung lalaki na nang iwan sa'yo, hayaan mo muna siya. Hayaan mo muna siyang magdusa, mag-isip, magsisi sa mga bagay na ginawa niya. Napakadali lang sa kanya na iwanan ka. Napakadali lang sa kanya na i-let go ka. Pero ang gagawin mo dito, pag-iisipin mo ngayon siya. Pag-iisipin mo siya kung bakit niya ginawa yung desisyon niyang ganyan. Pag-iisipin mo siya kung bakit iniwanan ka niya. So ngayon, ipapakita mo sa kanya na masaya ka sa pinili mong landas. Papakita mo sa ngayon na ang dami mo palang nawalang moments habang kasama mo yung maling lalaki na yon. Okay? Pero kung sabi ko nga gusto mo siyang bumalik, mas mahalin mo yung sarili mo. Kasi kapag ka ikaw ay nanatili sa dating ikaw, ahabulin mo siya eh. Ahabulin mo siya ng hahabulin. Hindi mo mamahalin yung sarili mo. Okay lang na saktan ka niya, basta bumalik, magmamakaawa ka eh. Okay? So, kung mas mamahalin mo ang sarili mo, makikita ng isang lalaki yung halaga mo. Bakit? Kasi hindi mo na hinahayaan na yung mga lalaki ay saktan ka, na yung lalaking nang iwan sa iyo ay patuloy na lokohin ka. So, in the long run mga kamamay, habang hindi ka pa nakakahanap ng sunod na boyfriend mo or sunod na taong magmamahal sa iyo, so malaki yung chance na bumalik sa iyo yung isang lalaki. Malaki yung chance na ikaw naman yung habulin ng lalaki. Sapagkat mag-iisip yan. Mag-iisip yan na baka mamaya mapunta ka sa iba. Mag-iisip yan na baka ang bilis mong makahanap. Kasi nga, nagiging masaya ka sa iba. Ang bilis mong makamove on. Kasi nga, nagiging masaya ka na kasama mo yung ibang tao. Habang lumalabas kayo, i-post mo rin sa social media para makita niya. So, in the long run mga kamamay, pag nakita palagi na araw-araw kang masaya, kahit hindi siya kasama, kahit hindi mo siya kasama, magsiselos yun. Makakaramdam yun ng bigat sa kanyang damdamin, sa kanyang dibdib na dapat siya yung gumagawa nun. Okay? Hindi niya kakayanin na makita kang masaya kasama ang iba. Ganyan ang isang lalaki. Ayaw kanyang pakawalan hanggat nakikita niya na kaya mong maging masaya sa iba. So, yun yung gawin yung paraan upang manumbalik sa iyo ang isang lalaki. At syempre, bago niyo pabalikin sa buhay ninyo, turuan niyo siya ng leksyon. Turuan niyo sila ng aral. Baka mamaya pinabalik niyo sa inyong buhay. Tapos ganoon din pala magiging cycle ng inyong relasyon, di wala rin. Okay? So ang purpose natin dito is turuan niyo sila ng mga bagay-bagay. Turuan niyo sila o pagtandain niyo sila na dapat hindi pala kayo sinasaktan kasi maraming possible na lalaki ang pupwedeng sumalo sa inyo, pupwedeng mag-abang sa inyo, maghintay sa inyo kapag iniwang kanya. Kaya makakatulong mga kabamay na mahalin niyo muna ang sarili ninyo. Okay? Para mas mahalin kayo ng taong nang iwan sa inyo. Okay? And last, mag-no contact rule.
at isagad ang pag-self-improve, magpaganda ka at magpa-sexy. Oo mga kamamay, kung ang isang lalaki ay nanawa na sa iyo, nakipaghiwalay na, tipong ayaw na sa iyo, so wag mo siyang pipilitin. So madaling sabi, mag-no contact rule ka na lang. Huwag ka na magparamdam sa kanya, hayaan mo siya. Kapag ka nangyari yun mga kamamay, maninibago pa rin yan. Okay, sa unang linggo, sa unang buwan, sa unang taon na wala ka, maninibago yan. Iisipin niya na, kamusta ka na kaya? Ano na kayang ginagawa mo? Sino na kaya nakakasama mo? Iisipin niya ng isang lalaki mga kamamay. Okay? Pag nag-no contact rule ka, hahanapin pa rin niya ang contact mo, pipilitin ka pa rin niyang i-message, kamustahin, kasi nga hindi siya sanay na wala ka. Lalo na kung medyo mahaba na pinagsamahan ninyo. Okay? So habang nag-no contact rule ka sa kanya, mag-self-improve ka mga kamamay. Magpaganda ka, mag-ayos ka, magpa-sexy ka, mag-gym ka, mag-zumba ka. Sa madaling sabi, i-improve mo lahat sa sarili mo. Unang-una yung katawan mo. Okay? Magpaganda ka, magpasarap ka. At pag nakita ka niya muli sa social media, maglalaway yan. Mag-iisip, magsisisi, may halong pagsisisi yan kung bakit kanya iniwan. Okay? Lagi niyang iisipin, sino na kaya nagpapasaya sa babaeng ito? Sino kaya ang jowa nito? Sana wala pa. Para sa ganun, makuha ko pa rin ang loob niya. Ganyan ang iisipin ng isang lalaki. Sino na kaya ang nanliligaw sa kanya? Tatanungin ko muna. So ngayon, may halong pagsisisi, okay, ang kanyang ginawang pakikipaghiwalay sa iyo sapagkat sinayang kanya. Ang ganda mo kasi nga nagpaganda ka. Ang sexy mo kasi nga nag-self-improve ka. So lahat ng bagay sa iyo ay pagsisisihan ng isang lalaki. Kaya napakagandang gawin na mag-no contact rule ka sa kanya right after na mag-break up kayo, right after na iwanan kanya, at syempre, mag-self-improve ka. Makakatulong yan mga kamamay sa inyo upang ang isang lalaki ay magsisi at muling bumalik sa inyo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyong gawin kung sakasakali na ang isang lalaki ay ayaw na sa inyo. Gawin nyo lang mga kamamay at sigurado ako, possible na ma-realize niya ang halaga mo at possible din na bumalik siya sa inyo sa tamang panahon. So mga kamamay, mahal ko po kayo. Sana makatulong ang video ito para sa inyong buhay pag-ibig. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.